Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action, adventure, at sci-fi film na pinamagatang Bloodshot noong 2020. I told you I'd find you. Yes, you did. And that's enough. Nagsimula ang pelikula sa isang sundalo na nagngangalang Ray Garrison na kasalukuyang nasa isang misyon sa Afghanistan. Nang pumasok siya sa isang silid, nakita niya doon ang isang terorista na nang-hostage ng isang lalaki at tinutukan siya ng baril. Inutos niya kay Ray na ibaba ang kanyang baril o papatayin niya ang hostage at ginawa naman ni Ray ang iniutos niya. Tinanong ni Ray ang terorista tungkol sa kanyang mga kahilingan at sinabi ng lalaki na kailangan niya ng helicopter. Dahil dito, sinabi ni Ray na kailangan niyang gumawa ng tawag. Nang itinuro ng terorista ang telepono, kinuha ni Ray ang kanyang armas at binaril siya. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang airbase at isang grupo ng mga papalapit na sundalo. Lumabas si Ray at tuwang-tuwa siya matapos matagumpay na makumpleto ang kanyang misyon at nang magawa niyang maligtas ang mga hostage. Sinabi niya sa iba pang mga sundalo na walang imposibleng misyon. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa kanyang asawa at niyakap siya ng mahigpit. Kasunod nito, si Ray at ang kanyang asawang si Gina ay naglakbay para magbakasyon sa isang bayan sa tabing dagat ng Italia sa Amalfi Coast. Sa kasamaang palad, dinukot sila doon ng isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Martin Axe na tinanong si Ray kung paano nalaman ng US military ang tungkol sa mga bihag at ang kanilang lokasyon. Nang tumanggi si Ray na ibunyag ang kahit na ano sa kanya, sinabi ni Martin na alam niyang hindi basta-basta bubuksan ni Ray ang kanyang bibig. Pagkatapos, dinala nila ang kanyang asawa at nagbantang sasaktan siya kapag hindi siya nagsalita. Iginiit ni Ray na maaari niyang sabihin ang tungkol sa ibang mga bagay, ngunit hindi niya maaaring ibunyag kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Ray sa kanyang asawa na magiging maayos ang lahat, ngunit kinontra ito ni Martin at sinabing walang magiging maayos. Ilang sandali pa, ipinagpatuloy ni Martin ang pagpatay kay Gina sa harap ng kanyang asawa. Nangako si Ray na maghihiganti siya. I will find you and end you. I promise you. At kalaunan ay pinatay din ni Martin si Ray. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin ang walang natatandaang si Ray na nagising sa laboratorio ng Rising Spirit Technology o RST, isang kumpanya sa Kuala Lumpur na dalubhasa sa mga cybernetic enhancement para sa mga may kapansanang sundalo ng Amerika. Habang tinatanggal niya ang mga tubo at sinusubukang bumangon, nahulog siya sa higaan at isang magandang babae na nagngangalang Katie ang lumapit sa kanya. Sinabi ni Katie kay Ray na magiging mas mabuti na ang mga bagay-bagay ngayon. Pagkatapos nito, lumapit ang isang doktor na nagngangalang Harding at excited siyang makita si Ray na meron ng malay. Siya ang CEO at lead scientist ng RST. Sinabi niya kay Ray na siya ang kauna-unahang matagumpay na human subject ng Bloodshot program. Muli siyang nabuhay at gumaling sa pamamagitan ng pag-ineksyon ng experimental nanite technology na ngayon ay pinalitan na ang kanyang buong bloodstream. Sinabi niya kay Ray na idinonate ng US military ang kanyang katawan sa kanilang lab at kailangan nilang maglagay ng maraming pagsisikap upang matiyak na magising siya. Sinabi niya kay Ray na magiging kapaki-pakinabang sa US military ang programang ito dahil ginagawa rin itong mas malakas ang mga individual. Nang hiniwan ni Harding ang kanyang palad, nakita ni Ray na muling gumaling ang kanyang kamay sa loob ng ilang segundo. Idinagdag pa ni Harding na kahit tamaan siya ngayon ng isang nakamamatay na tama ng bala, maaari pa rin siyang gumaling ng napakabilis. Tinanong sila ni Ray kung ito ay nasa kanyang dugo at kinumpirma naman ito sa kanya ni Katie. Idinagdag niya na wala siyang naaalala tungkol sa kanyang nakaraan dahil ito ay isang classified project. Pinaalam niya kay Ray na isa na lang siyang subject ngayon kung saan sila ang kanyang owner at gagawin niya ang lahat na iutos nila. Ikinuwento ni Harding na dati siyang tennis player at kampiyon siya sa kanyang ginagawa, ngunit na-diagnose siyang may cancer noong 15 anyos pa lamang siya, dahilan para putulin ang isa sa kanyang mga kamay. Ipinakita ni Harding kay Ray ang kanyang bagong kamay at sinabing mas malakas na ito kaysa sa tunay niyang kamay. Ang bagong teknolohiyang ito ay nagpataas ng lakas ni Ray at pinagaling ang kanyang mga pinsala, ngunit kailangang regular na palitan at i-recharge ang mga nanite dahil kung hindi, muli siyang mamamatay. Ipinakilala si Ray sa iba pang mga pasyente ni Dr. Harding, kabilang ang dating US Army Ranger na si Marcus Tibbs,
babaeng former US Navy diver na si Katie, at ex-Navy SEAL na si Jimmy Dalton. Sinabi niya kay Ray na mas malakas na ang lahat ng mga taong ito kaysa ng dati. Naputol ang dalawang paa ni Jimmy, kaya ngayon ay meron na siyang artipisyal na mga binti. Ang isa pa ay nawala ng mata, kaya't naglagay sila ng mga artipisyal na kamera na konektado sa kanyang utak, kung saan makikita niya ang lahat. Sa sumunod na eksena, nagising si Ray ng may kakaibang lakas, kaya sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang haligi at nagsimula itong mag-crack. Paulit-ulit itong sinuntok ni Ray, at nagsimulang masira ang haligi, gayunpaman, hindi man lang nasaktan ang kanyang kamay. Kasunod nito, nakipag-hangout siya kay Katie, na nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan at ang pananabik na makasamang muli ang mga normal na tao. Pagkatapos nito, uminom si Ray ng alak at nagsimulang magkaroon ng flashback. Labis siyang nababagabag dahil naaalala na niya ang lahat ngayon. Dahil dito, kinuha ni Ray ang kanyang bag at nagmamadaling nagmaneho palabas ng pasilidad. Nang makita ni Harding sa CCTV ang pag-alis niya, labis siyang nag-aalala at sinabihan ng kanyang mga tauhan na ikonekta siya kaagad kay Ray. Nang makakonekta na si Harding kay Ray, agad niya itong tinanong kung saan siya pupunta. Tinanong ni Ray si Harding kung paano sila nakakapag-usap ngayong wala namang telepono sa sasakyan. Ibinunyag ni Harding na naglagay sila ng mga wire sa kanyang utak at maaari silang makipag-usap sa kanya anumang oras. Inutusan niya si Ray na bumalik na kaagad sa pasilidad dahil bahagi na siya ng kanilang organisasyon at hindi siya pinapayagang umalis. Gayunpaman, pinaalam sa kanya ni Ray na alam na niya kung sino siya at kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Gamit ang mga nanites at RST server para i-hack ang mga database, nagawang mahanap ni Ray si Martin, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang ilang mga sasakyan na magkakasabay na gumagalaw sa kalsada at nandun din si Martin. Nang dumaan ang mga sasakyan sa isang tunnel, nagsimulang mamatay ang mga ilaw at inutusan ni Martin ang kanyang mga tauhan na palabasin siya doon, ngunit biglang bumangga ang mga sasakyan sa isang truck. Hindi nagtagal, biglang lumitaw si Ray at nagsimulang magpaputok sa kanilang mga sasakyan. Gumanti rin sila ng putok kay Ray, ngunit ang mga bala ay hindi nakaapekto sa kanya. Nang magkasugat si Ray, bumabalik kaagad ang kanyang dugo sa kanyang katawan at nagiging kasing lakas siya gaya ng dati. Lumabas ang iba pang mga gwardya sa kanilang mga sasakyan at nagsimula na ring magpaputok, ngunit nauwi rin ito sa pagkamatay nilang lahat. Nang matapos na si Ray sa lahat ng mga bodyguard, nilapitan niya ang sasakyan ni Martin at pinatay siya, dahilan para maipaghiganti na niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pagkatapos nito, pumunta si Ray sa isang runway, kung saan si Katie, Jimmy at ang iba pang mga personnel mula sa RST ay naghihintay sa kanya. Lumapit si Ray kay Katie, at sinabi sa kanyang matagumpay na niyang naipaghiganti ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, dinala na nila si Ray sa pasilidad ng RST. Agad na dinala si Ray sa laboratorio, kung saan sinimulan siyang ayusin ni Harding. Pinatulog niya si Ray at nireboot ang kanyang mga nanites. Nireprogram na ngayon ang kanyang utak at naglagay sila ng mga bagong memorya sa kanya. Tutol si Katie sa paulit-ulit na pagmamanipula ni Harding sa mga alaala ni Ray, ngayong hahabulin na niya ang iba't ibang target ng walang pagtatanong o pagsisisi. Iginiit niya na inaalis ni Martin ang kanyang totoong buhay sa kanyang utak at ito ay hindi patas sa lahat. Lumalabas na si Harding ang nasa likod ng lahat at nireprogram niya ang utak ng mga tao upang makamit niya ang kanyang mga layunin gamit ang mga subject tulad ni Ray. Pinalitan ni Harding ang mga alaala ni Ray ng isang bagong senaryo kung paano namatay si Gina, at sa pagkakataong ito, ang kasamahan naman ni Martin na si Nick ang magiging salarin. Gusto niya ngayon na patayin ni Ray si Nick, ngunit kinundena ni Katie ang kanyang gawain at sinabing isang sundalo si Ray at hindi ito nararapat sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Harding na isang patay na sundalo na lang si Ray at wala nang iba. Hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Katie at pinaalalahanan siya na maaari siyang patayin ng RST sa pamamagitan ng pag-deactivate ng kanyang enhancement. Kalaunan, nagising si Ray at muling walang maalala sa kahit na ano. Ipinakilala siya sa RST sa pangalawang pagkakataon at nakaranas ng mga flashback sa pagkidnap at pagpatay sa kanya at sa kanyang asawa na si Gina ng lalaking si Nick. Ilang sandali pa, lumipad na siya ngayon papuntang England para patayin si Nick. Doon, nagtatrabaho si Nick sa kanyang opisina nang may nagdala sa kanya ng isang suitcase. Binuksan ni Nick ang suitcase at lumalabas na merong bomba sa loob,
habang sinusubaybayan ni Harding ang lahat sa pamamagitan ng mga kamera. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpakita si Ray sa gusali at hinarap si Nick. Sinabi niya sa kanya na siya ang pumatay sa kanyang asawa, subalit itinanggi ito ni Nick at sinabing baka ibang tao ang kanyang hinahanap. Nakiusap siya kay Ray at sinabing nagsisinungaling lang ang RST sa kanya, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ray at binaril siya. Pagkatapos nito, si Wilfred Wiggins, isang programmer na pinilit na magtrabaho para kay Nick, ay inactivate ang isang EMP bomb na nagpabagsak kay Ray at nagkaroon ng pagkakataong putulin ang kanyang link sa RST. Pinapanood noon ni Harding ang lahat, ngunit ngayon ay hindi na niya ito magawa dahil wala ng signal. Samantala, nagising si Ray at inatake si Wilfred. Sinabi sa kanya ni Wilfred na dapat niya siyang ituring na isang kaibigan dahil siya ay nasa kanyang panig. Nagsimulang maguluhan si Ray, at sinabi kay Wilfred na pakiramdam niya ay patuloy na nagbabago ang pumatay sa kanyang asawa. Nakakaranas siya ng maraming magkakasalungat na alaala sa kung sino ang pumatay kay Gina. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng sample ng kanyang dugo kay Wilfred. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang dugo at ipinahayag ang kanyang pagkamangha sa nanite technology. Tinulungan siya ni Wilfred na ma-realize na minamanipula lang siya ng RST para patayin niya ang mga dating kasamahan ni Harding. Sa isang nakakagulat na twist, nagawang mahanap ni Ray ang kanyang asawa na si Gina. Hindi niya lang nalaman na buhay pa siya, ngunit tapos na ang kanilang relasyon 5 taon na ang nakakaraan at nagsimula na rin siya ng bagong buhay at pamilya sa London. Ipinadala ni Harding si Katie para dispatchahin si Wilfred, ngunit pagkarating doon, humingi ng tulong si Katie kay Wilfred na palayain siya mula sa kontrol ng RST at tulungan siyang mapabagsak ang korporasyon. Kalaunan, bumalik na si Katie sa RST at sinabi kay Harding na nabigo siyang mahanap ang programmer. Samantala, nahuli ni Dalton at Tibbs si Ray at dinala siya pabalik sa laboratorio. Sa kabutihang palad, sinabotahe ni Katie at Wilfred ang proseso ng pag-reprogram at sinira ang mga RST computer. Kalaunan, nagising si Ray ngunit sinubukan siyang pigilan ni Dalton at Tibbs. Pagkatapos ng mahabang labanan, napatay niya silang dalawa, kasabay ng pag-collapse ng gusali ng RST. Hinarap ni Harding si Ray gamit ang isang grenade launcher, sa paniniwalang susuko na ang sundalo, ngayong pagod na ang kanyang mga nanites. Sa kanyang pagkabigla, handang mamatay si Ray upang makamit ang tagumpay at inactivate ang isang granada na diniconstruct ng mga nanite na pumatay sa kanilang dalawa. Sa huling eksena, nagising si Ray na naaalala ang lahat sa kanyang nakaraan. Muli siyang binuhay ni Alfred na in-update ang kanyang technology upang maging self-sufficient ang kanyang mga nanites. Sa huli, umalis na siya kasama si Katie upang maghanap ng bagong buhay at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.